Magandang araw mga kaibigan. Welcome back sa Simplehan Lang Natin podcast kung saan ang theology ay hindi kailangang maging nosebleed. Ginagawa nating simple, practical at nakabase sa Bible. Ako ang inyong kaibigan, si Dr. James Paet. Ngayong araw ay may tatalakayin tayong isang napaka-interesting na passage sa Gospel of John. Ito yung John chapter 2 verses 23 to 25. Bakit ito interesting? Kasi madalas itong gamitin ng iba para sabihin na hindi lahat ng faith ay nagliligtas. May faith na peke. Sabi sa passage, marami daw ang naniwala kay Jesus nang makita nila ang mga himala niya. Pero pagdating sa verse 24, sabi, ngunit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila. So ang tanong, ligtas ba ang mga taong ito? Genuine ba ang faith nila or spurious, peki lang? Kung naniniwala tayo na faith alone saves, paano natin i-explain to? Huwag mag-alala, hihimayin natin yan ngayon. Una, tingnan muna natin kung bakit sinasabi ng iba na hindi ligtas ang mga taong ito. May tatlo silang dahilan. Unang dahilan, naniniwala lang daw sila dahil sa himala. Sabi ng mga commentators tulad ni D.A. Carson at Leon Morris, ang faith na nakabase sa signs or himala ay mababaw. Hindi raw ito sapat. Sabi nila, spurious faith lang yan. Dahilan na pangalawa, hindi raw nag-commit si Jesus sa kanila. Sa Greek, ang word na ginamit para sa naniwala, believe, sa verse 23, at ipinagkatiwala, commit, or entrust sa verse 24 ay galing sa iisang salita, pestion. So parang wordplay ito. Sabi ng iba, naniwala sila kay Jesus pero hindi naniwala si Jesus sa kanila. Ibig sabihin, alam ni Jesus na peke ang faith nila. Pangatlong dahilan, alam ni Jesus ang nasa puso nila. Sabi sa verse 25, alam ni Jesus ang nasa loob ng tao. So ang conclusion ng iba, nakita ni Jesus na hindi genuine o hindi sapat ang faith nila para maligtas. Parang convincing, di ba? Pero teka lang, may kabilang side ang coin. Tingnan natin ang ebidensya kung bakit genuine believers ang mga taong ito ayon sa Bible. Ebidensyang una, ang layunin ng signs. Masama bang maniwala dahil sa signs? Hindi. Sa katunayan, sa John chapter 20, verses 30 to 31, sinabi ni Apostle John na sinulat niya ang mga signs na to upang kayo ay sumampalataya at magkaroon ng buhay. So ang purpose talaga ng miracles ay para maniwala ang tao. Kung naniwala sila dahil sa signs, ginawa lang nila ang gusto ni John na mangyari. Evidence number 2, believe in His name. Sabi sa verse 23, many believed in His name. Balikan natin ang John 1:12. Sabi doon, ang sino mang tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, believe in His name, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung ang John 1:12 ay totoo na ang naniniwala sa pangalan niya ay anak ng Diyos, bakit magiging iba ang John 2:23? Pareho lang sila. Believe in His name. And the last evidence, si John ang nagsabi, hindi sila. Hindi sinabi sa text na marami ang nag-claim na naniwala sila. Ang sabi ng text, marami ang naniwala. Si Apostle John mismo, under the inspiration of the Holy Spirit, ang nagsabing naniwala sila. Kung sasabihin natin hindi sila believers, parang sinabi na nating nagkamali si John o ang Holy Spirit sa pag-report, di ba? So, kung believer sila, bakit sinabi ni Jesus sa verse 24 na hindi pinagkatiwala ni Jesus ang sarili niya sa kanila?
Ano ang ibig sabihin nun? Dito pumapasok ang tinatawag nating secret believer motive. Ang word na commit or interest dito ay hindi tungkol sa salvation. Tungkol ito sa discipleship at intimacy. Hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang sarili niya. Ibig sabihin, hindi niya binigay ang malalim na turo o ang kanyang inner circle trust sa mga taong ito. Bakit? Kasi alam niya na bagamat believers sila, di pa sila handang mag-commit ng buhay nila sa Kanya. Believers sila, yes, pero hindi sila committed disciples. May proof ba tayo dyan? Meron. Tingnan ninyo ang last word ng chapter 2. Sabi doon, he knew what was in man. Sa Greek, anthropos yan. Tapos tingnan natin yung simula ng chapter 3. There was a man, or anthropos sa Greek, named Nicodemus. So si Nicodemus ay konektado sa topic na to. Na niwala si Nicodemus, pero anong klase siyang believer? Secret believer. Pumunta siya kay Jesus sa gabi, John chapter 3. Takot siyang aminin sa public na naniniwala siya kay Jesus. John chapter 7 and John chapter 19. Kaya hindi pinagkatiwala ni Jesus ang sarili niya kay Nicodemus sa paraang ginawa niya kina Peter, James at John. Ligtas si Nicodemus? Yes. Pero nasa inner circle ba siya ng discipleship? No. So ang lesson natin, ang saving faith ay simpleng pagtitiwala kay Jesus na para sa buhay na walang hanggan. Ang mga tao sa John chapter 2 verse 23 ay naniwala. Kaya sila ay born again. Pero ang intimacy at trust ni Lord sa atin, ibang usapan yan. Kapag napatunayan nating handa tayong mag-commit at mag-confess sa Kanya, doon niya ipinagkakatiwala ang mas malalim na bagay sa atin. Huwag nating paghaluin ang salvation at discipleship. Ligtas sila dahil naniwala sila, pero hindi sila pinagkatiwalaan ni Jesus ng ministry dahil hindi pa sila handa. Sana naging malinaw sa inyo ito. Minsan akala natin fake faith ang problema. Yung pala maturity at commitment lang issue. Muli, ang theology ay kailangan hindi maging komplikado. Basta't nakabase sa Bible, simple lang yan. At kung nagustuhan niyo po ang episode na to, please like and share this video. Ako po si Dr. James Payat at ito ang Simplehan Lang Natin Podcast. Hanggang sa muli, God bless.